Alam nyo, sa loob ng 300 taon ng pananakop, napakaraming kwento at pangalan ang tila sinadyang kalimutan. Ngayon, ating bubuksan ang isa sa mga kwentong iyon, isang makapangyarihang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas na bihira nating marinig. Magandang tanong to, di ba? Kasi madalas, ang mga bayaning kilala natin ay yung mga nasa libro, mga ilustrado, pero paano naman yung mga lumaban na ang tanging daladala lang ay tapang at pagmamahal sa kanilang tahanan? Yan ang aalamin natin ngayon. Isipin nyo, isang sigaw lang. Pero noong 1649, yung sigaw na yon na nagsimula sa Samar, para siyang apoy sa tuyong damuhan, sobrang bilis kumalat sa iba't ibang isla. At sa sentro ng nag-aalab na apoy na ito, walang iba kundi ang leader na si Juan Ponce Sumuroy. Okay, so saan ba talaga nagsimula ang lahat? Ano ba yung naging mitya na nagpasiklab sa ganito kalaking apoy? Halika't alamin natin. Ang ugat ng galit ng mga tao, dito nagmumula, sa polo y servisyo. Sa ilalim ng sistemang ito, sa pilitan, as in pilitang pinagtatrabaho ang mga kalalakihang Pilipino para sa mga proyekto ng gobyernong Espanyol. Pero ang huling patak na nagpaapaw sa baso, itong utos ni Governor General Diego Fajardo. Kasi, imbes na sa saili nilang probinsya lang magtrabaho, gusto niyang dali ng mga taga-Samar sa napakalayong Cavite para gumawa ng mga barkong galyon. Isipin mo, ilalayo ka sa pamilya mo sa lugar na di mo kabisado. At dito na pumasok si Sumuroy. Para sa kanya, hindi ito basta-basta sa pilitang paggawa lang eh. Para sa kanya, para na ring hinatulan ng mabagal na kamatayan ng mga kababayan niya. At yan ang kawalang katarungan na hinding-hindi niya kayang palampasin. So anong naging tugon niya? Noong June 1, 1649, pinamunuan ni Sumuroy ang pag-aalsa. Pero teka, hindi ito basta sugod lang ng sugod. May plano, may diskarte. At dito natin makikita kung gaano siya katalinong leader. Dito talaga makikita yung talino ni Sumuroy. Yung mga Kastila sanay sa malawak na kapatagan, dala yung mabibigat nilang kanyon. Pero si Sumuroy, iba ang laro niya. Dinala niya ang laban sa kabundukan kung saan sila ang hari. Ginamit nila ang gubat bilang kanilang sandata at kakampi. Dahil sa tactical brilliance niya, sa pagpili pa lang ng battlefield, yung bintahin ng mga Espanyol sa armas at bilang, biglang nabaliwala. Paano mo nga namang gagamitin yung mga kanyon mo sa makikitid na daanan ng gubat, di ba? At ang resulta, dahil sa matalinong taktikang yan, tumagal ang pag-alsa ni Sumuroy ng mahigit 1 taon. 1 buong taon ng matagumpay na paglaban sa isang napakalakas na imperyo. Grabe yun! Pero hindi diyan nagtapos ang lahat. Yung apoy na sinimulan ni Sumuroy sa Samar, hindi yan nananatili doon. Mabilis itong kumalat at malayo ang narating. Yung sigaw mula sa Samar, umalingawang sa iba't ibang dako. Dahil sa parehong galit, sumiklab din ang mga pag-aalsa sa Leyte, Masbate, Cebu, Camiguin at nakarating pa hanggang sa Zamboanga at Hilagang Mindanao. At ito yung napakahalaga nating tandaan. Hindi na lang ito isang away sa isang rehiyon, naging pambansang banta na ito sa mga mananakop. Isa ito sa mga pinakaunang pagkakataon na ang mga ninuno natin mula sa iba't ibang isla ay nagkaisa para sa iisang layunin. Ngunit tulad ng maraming kwento ng ating mga bayani, ang pagbagsak ay darating. At madalas, mas masakit pa ito kaysa sa inaasahan natin. So ito yung mabilis na timeline ng mga pangyayari. Nagsimula sa utos noong 1649, sumiklab ang pag-aalsa noong June 1 at matapos ang mahigit 1 taon ng matinding laban, noong Hulyo 1650, doon nagwakas ang buhay ni Sumuroy. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi siya natalo ng mga Espanyol dahil sa lakas nila. Ang dahilan ng pagbagsak ni Sumuroy ay pagtataksil. May mga sarili siyang kasamahan na nagkanulo sa kanya, kapalit ng pabuya. Pinatay si Sumuroy at ipinarada pa ang ulo niya bilang babala sa ita. Pero dito, nagkamali ang mga Espanyol. Akala nila, kapag pinatay nila ang leader, mamatay na rin yung ideya. Pero hindi. Ang diwa ng pagkakaisa at paglaban, mas lalo pang nabuhay. Kaya't sa huli, tandaan natin, ang pag-aalsa ni Sumuroy ay hindi lang isang simpleng talata sa libro ng kasaysayan. Isa itong matibay na paalala sa angking talino at tapang ng ating mga ninuno at sa hindi matatawarang pagmamahal nila para sa kalayaan. Pinatunayan niya na kayang magkaisa ng mga Pilipino at kayang yugyugin ang isang buong imperyo. Kaya naman, iniiwan ko sa inyo ang tanong na ito.
Sino pa kayang bayani na tila kinalimutan na ng kasaysayan ang dapat nating bigyan ng boses? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.